Okay, so pag-usapan po natin yung post ni Rapido dito. By the way po, merong rally sa September 13 at saka September 21. I'm recording this on September 12, so kung trip nyong umattend bukas, sa EDSA yon. Kung gusto nyo namang umattend sa 21, sa Luneta yon. Okay? Pero ang point ng mga rally na yon is sila ay against sa corruption ng current administration ngayon. Of course, there are allegations, pero ramdaman naman kasi ng tao yon kada babahay. Hindi naman natin pwedeng i-invalidate yung nararamdaman nyo kasi nakikita naman natin yung epekto. Okay, so ngayon, ang mga nagpo-promote kasi nung sa 13, yung sa 13 kasi wala masyado akong nakikitang sobrang sikat na tao na nagpo-promote noon. Pero ngayong September 21, maraming sikat na rapper ang makikilahok doon. And I don't know kung sino pa eh. But ang si Ato, nakita kong mag-promote, si Omar Baliw, which is I think siya yung nauna doon. Tapos yung ibang mga rappers pa, I don't know who else are going to there. But ang point ko doon, kung pupunta kayo doon, make sure that it's going to be a peaceful rally. Yun lang yung request ko sa inyo. Kasi nga, under our constitution, you have the freedom of assembly and kailangan peaceful yung rally na yon, 'di ba? Pero kung medyo magkakabrutalan, baka mapahamak din kayo. Ayoko naman mangyari sa inyo yon. Pero eto kasing si Rapido, nile-label na agad niya na yung mga pupunta doon ay magre-rebelde. Mali naman, yun yung mali. Of course, yung iba doon, sawa na lang talaga sa sistema kaya nandun. Kung gagamitin natin ang art natin para sa rally, sang-ayon po tayo. Pero kung layunin natin ay gayahin ng gulo sa Nepal at Indonesia, naniniwala pa din akong mataas ang moral values ng Pilipino. Bakit hindi ka gumagamit ng that? Di ba? Di ba sa sentence that yung mga ganitong sentence tawag dito run-on sentence. Pero I don't think naman naaabot tayo sa Nepal and Indonesia kasi kaya pa naman ngayon, okay? Pero please do not discourage people not to assemble because they have a common belief na ang ating bansa ay punong-puno ng corruption. I believe that I would like to see people na gawin yan. Now, saan ba hahantong ang tagpong ito? Dapat makinig na yung administration about this. Sabi kasi ni Pangulong Marcos, heads will roll. Kaso parang yung mga, believe it or not, yung mga maliliit na contractor is just the tip of the iceberg pagdating sa mga ganitong bagay. Sana lang may managot din na politiko. But who knows? Wala tayong, di natin yan, di natin sila hinahatulan agad because we are under the presumption that they are innocent until proven otherwise. Mga magulang, bantayan nyo ang anak nyo. Mga kabataan, hinahon tayo. Pumanatag tayo at wag namang hikayat pa ng aktibong pagre-rebelde. Again, mali yan. Hindi naman sila magre-rebelde, magrarally lang sila eh. Yung pagrarally, wag mong equate sa pagiging rebelde. Kasi yung pagre-rebelde is something na illegal, di ba? Pero yung mga nagrarally, it's something that you are, that is, ano mo yan eh, God-given, hindi naman God-given, mali yun eh. Constitutional, kasi nahawa ko kay Charlie Kirk eh. Yan ay is yung constitutional rights mo yan. Yung pagrarally na yan. Right for peaceful assembly, if I remember it correctly. Ibig sabihin, pag pupunta kayo dun sa mga rally na yon, make sure it's peaceful. And of course, kapag gumawa kayo ng illegal doon, the police will use necessary force to maintain order, 'di ba? Pwede naman magsisigaw kayo doon, magalit kayo, and no one should stop you from feeling frustrated sa ating gobyerno. Kasi nga lahat tayo apektado diyan. Whether or not ikaw si Rapido or ikaw ay alam mo 'yon, ikaw ay controversial figure dito sa internet, still your rights to be frustrated sa mga nangyayari dito sa ating bansa is justifiable. Okay? Maaari pang sumaw-saw ang mga rebelde talaga at manggulo dyan at sa tao isisi. Mag-isip muna tayo. Ano yung may mga sleeper? Hindi, of course, mali yung ganung reasoning. Sana lang, if you're going to this rally, kung bukas or sa September 21,
sana ay maging mapayapa ito. Voice out your frustration. Tingin ko naman makikinig dyan yung administration and head should rolls talaga. The fact na meron na tayong third party commission na agency na mag-iimbestiga sa lahat ng politiko involved na walang halong bias, 'di ba? That's good. Impartial sila, 'di ba? So maganda 'yon. That is a start. Kaso nga lang talaga, of course, sana mas mabilis yung proseso kaysa sa mabagal. Kasi pag mabagal, people will get frustrated. And lalong-lalo na, pagdating ng next year na uulan na naman, pagka bumahanan naman, magagalit talaga ang tao niyan, di ba? Sabi ni dito ni Akata, si Jesus nga nagwala sa templo dahil nagalit sa galit niya sa pagsasamantala. Yon. So, wag lang kayong gagawa ng ikapapahamak nyo rin. Kasi the police will use necessary force if you do something na hindi tama. Okay? They will maintain order. Now, EDSA 1 and EDSA 2 was successful because the government lost its support from its police and military, yung police at military power niya. 'Di ba? If mawala ng support ang gobyerno sa police and military nila, I think that's all she wrote. Pero at this moment in time, I don't think that would happen. Kasi, malakas pa rin yung kapit ng gobyerno sa ng administration ni Marcos sa police and military. Kasi yun yung recipe for a success. Yun yung dalawang yun, yung factor niya, yung police power and military power. Yun yung defining factor ng dalawang EDSA, di ba? Si Enrile, si Ramos sa EDSA 1, di ba? Sa EDSA 2, I forgot who it was, pero ang alam kong chief of police nun, si Panfilo Lacson, if I'm not mistaken. So, let's see kung anong mangyayari dito. Kasi, at the very least, meron silang ginagawa rito na iniimbestigahan nila lahat. Gusto ng Pangulo nagkumuha ng third-party agency or third-party body para mag-imbestiga sa lahat. Whether it's the House or the Senate, doesn't really matter. Dapat ganun. Okay? Kaya, at saka isipin mo rin, rapido. Last year, 2024, ang INC had a rally for VP Sara. Ayaw nila kasing ituloy yung impeachment. Okay? So, ang INC, all 2 million yata yon or 1 million, basta madami sila nun. Nag-rally sila. Naka-white yata sila lahat nun. I'm not sure kung ano yung datingan nila nun. Pero nag-rally sila. And no one really stopped them from doing that. Diba? Hindi Hindi sila hindi sila pinigilan nun eh. Bakit ngayon na yung mga tao are going to march to the streets dahil nafo-frustrate sila sa gobyerno ay pinipigilan mo at sinasabi niyong huminahon at maghunos dili. 'Di ba parang unfair 'yon dun sa mga taong apektado naman talaga ng baha. Even if you are capable of paying people to raise your house, maapektuhan ka pa rin kahit paano ng baha, 'di ba? Lahat tayo apektado doon. O basta taxpayer ka, kahit di ka nga taxpayer eh. Ibig kong sabihin, kahit na bata ka apektado ka pa rin nun, lalong-lalo na, di ba? So, yung collective frustration ng tao is there, it's evident. So, don't invalidate them kung ano yung gusto nilang gawin. Di ba? So, wag ka nalang umaten kung ayaw mo naman. Anyway, of course, alam mo, ang nakakatawa dito, si Kiyo ito sabing ganun ni Kiyo. Hoy, PI, wag mo kaming igaya sa'yo na sunod-sunuran kung sino iboboto dahil sinabi ng leader ko, no? Ouch! Kasi INC kasi itong si Rapido. And sa INC kasi may block voting na tinatawag. Di ba? Na... Again, hindi naman, i-connect yun, di ba? Bobo ka, Rapido. Ba't ba kami nakikinig sa'yo? Tinalo ka ni Bada. Lap trip bro, have a good day. Sabi ni Rapido, illegal mag-imbita ng pagre-rebelde, baka di mo alam. Wala namang inciting to sedition yung mga rapper doon, in fairness sa kanila.
pinagsusuot lang sila nung kanilang attire. Kasi pwede naman yun eh. Sa kabila nga, white shirt eh. O mag-white shirt kayo. Dito, mag-ninja outfit daw yung gusto nila. Yun yung trip nila eh. As long as the rally is going to be peaceful, then there is no problem with that. Di ba sa INC, di ba nung nag-rally sila, nakaputi sila lahat doon eh. Papakita ko sa inyo para lang may reference kayo Kasi, hindi naman pwede na kayo lang yung pwede. Kailangan yung kabila rin. Yung kabilang parlor din pwede. INC Rally 20 yan. For Rally for Peace. Ayan di ba? Bakit INC pwede tapos ang mga tao hindi? Hindi naman ganoon. Ito, 1.8 million Tingnan mo. Dami-dami nyo. Para ano yung dahilan niyan kung bakit. Kasi nag-aaway ang Pangulong Marcos noon at saka yung administration ni Marcos at saka mga Duterte. Sa itong mga INC na to, nag-rally sila. So bakit kayo pwede? Tapos yung mga rapper na nag-organize, bawal. Hindi naman, or nagre-rebelde agad. Wala naman tumawag sa inyo na nagre-rebelde. You were free to do that kasi it was peaceful. And I am also hoping na yung sa Luneta is peaceful. Di ba may... Anyway, sana lang makita ni Rapido tong ganitong idea. Kung kayo pwede, dapat yung kabila din pwede. 'Di ba? So kung ayaw mong umattend, edi don't, sa bahay ka lang, 'di ba? Yun lang naman po yung sa akin for today, mga lord.